Sumunod silang lahat na pumasok sa mansyon at nagkanya-kanya ng pinuntahan habang nasa huli nila si Zeus at Joey. Humihingi ako ng pamanhin, Mr. Lawrence, sa abarang na idulot sa inyo na Trevor at ni Mr. Velasquez. Nauunawaan kong baka naisin niyong parusahan sila sa ginawa nila, but please, this event is very important for both families. Sana, hayaan niyo muna naming tapusin ang pagdiriwang na ito. Bahagyang nakayokong pakiusap ni Joey. Di mo kailangan ihingi silang katpatawaran, Mr. Alanis, lalo na si Trevor. Nauunawaan ko isang mahalagang pagdiriwang to't may respeto ko kay Lord Javier. Sa laki ng atraso ni Trevor sa kanya, gustong-gusto niya nang tapusin ang kahibangan nito. Lalo pa't nakilala nito si Kina, bagay na pinag-aalala niya pa. Sigurado siyang handa nitong kalimutan si Atasha at try rin si Lance para lang maangkin si Kina. Salamat sa pag-unawa, Mr. Lawrence. Nakangiting sambit ni Joey. Do you plan to stay here and watch the event? O gusto niyong sumama sa akin sa may unahan para mas makapanood kayo na maigi? Dad already knows your identity, so I think it's fine. Suggestion ni Joey. Umiling-iling lang si Zeus. Di magandang ideya yon. Isa pa, di naman talaga alam ni Lord Javier ang tungkol sa pamilya ko o totoong estado ko sa buhay. Kaya nakikiusap ako sa iyo, Mr. Alanis, na huwag mo na muna ipaalam sa kanya o kahit kanino man ang tunay kong pagkakakinanlan. I wouldn't dare, Mr. Lawrence. Agad na sambit ni Joey. Salamat kung ganon. Sa tingin ko, iaabalahin ko na lang muna ang sarili ko. Natulungan ng mga kasamahan ko dahil yun naman talaga ang ipinunta ko rito. Sa tingin ko rin, kailangan mo ring pumunta sa main hall. Kakailanganin ka ni Lord Javier. I think you're right. Maiwan na kita kung ganon. Sambit ni Joey sabay nagpaalam. Napagdesisyonan na rin ni Zeus na magtungo ng dining hall upang tulungan ang kanyang mga kasamahan. Ginawi niya ang paningin sa main hall at natanaw niya si Kina habang kausap si Lance. Napangiti na lamang siya. Sa dinami-rami ng bisitang naroon, si Kina lang talagang pinaka nakakaakit-akit at marahil dito rin ang atensyon ng karamihan ng bisita. Nawala ang ngiti ni Zeus nang madakong kanyang tingin kay Trevor. Nakita niya paano nito kausapin at titigan si Kina ng may pagnanasa kahit kasama pa nila si Lance, Javier at iba pa. Kumulo ang dugo ni Zeus at gusto sanang lumapit sa kanila upang itaboy si Trevor pero may humawak sa siko niya upang pigilan siya sa balak niyang gawin. Nang lingonin niya to, nakita niyang isang pamilyar na mukha, isang magandang babae, nakasuot ng itim na slip dress ang bubungad sa kanya habang may seryosong ekspresyon lang sa mukha. Ang mata nitong itim na itim hindi masabayan ng tingin ni Zeus kaya agad siyang nag-iwas ng tingin. Miss McCollin, anong ginagawa niyo rito? Bisita rin ba kayo sa pagdiriwang na to? Binitiwan ni Natalia ang siko ni Zeus. Ano sa tingin mong gagawin mo? Do you want them to know your real identity by doing that? Balik tanong nito, inignora ang tanong ni Zeus. Di tumugon si Zeus sa halip dumistansya siya kay Natalia. Naalala niyang nangyari sa restaurant ng kanyang tito Damian, kung paanong atakihin nito ang mga bandido habang nakaanyong anino. Humalikhik si Natalia. What? Huwag mong sabihin natatakot ka sa akin. Bahagyatong lumapit kay Zeus. You don't have to. Kakampi mo ko. Napatikim si Zeus at tinignan si Natalia sa mata. Hindi man to kumikinang tulad ng unang kita ni Zeus dito, mapupuna naman ang kakaiba sa mga matang yon. Anong ibig mong sabihin kakampi kita? At kakampi kita saan? May kalaban ba tayo? Sunod-sunod na nagtatakang tanong ni Zeus. Nararamdaman niyang di lang pagkatao ni Natalia ang kakaiba kundi pati na rin kung paano siya nito kausapin. Pakiramdam niya rin higit pa sa inaakala niyang pagiging misteryosa ni Natalia. Di agad tumugon si Natalia sa halip, mariin lang siyang tinitigan nito sa kanyang mata, pagkatapos marahang tumango. Napakunot ang noon ni Zeus dahil doon. Sasabihin kong lahat sa iyo ang dapat mong malaman sa tamang oras. Sa ngayon gusto kong ilihim mo lang muna kung anong nalaman mo tungkol sa akin, kahit sa iyong pamilya. Ganon din ang gagawin ko sa pagkakakilanlan mo. It's a win-win situation for both of us. Di umimik si Zeus. Di niya alam kung mapagkakatiwalaan niya ba si Natalia kahit tinulungan siya nito laban sa mga bandidong nagtangkang dumukot sa kanya. Kailangan niya pa rin maging maingat dito. Tumanaw si Natalia sa main hall. Napansin ni Zeus ang bahagyang pangiti nito. She is so beautiful, isn't she? Sambit nito. Napakunot ang noo ni Zeus na tumanaw rin wala sa main hall. Si Kina ba ang tinutukoy ni Natalia? Yun nga lang nakatakda na siyang ikasal. Sayang naman. Nailing-iling nadagdag pa nito. Agad namang naunawaan ni Zeus na sinabi yun ni Natalia upang iparamdam sa kanya kung gaano nakapanghihinayang na makitang ikakasal na ang pambihirang babae katulad ni Kina. Umiling-iling si Zeus. Kahit totoong nanghihinayang siya, di niya dapat na maramdaman iyon. Dapat maging masaya na lang siya para kay Kina kung masaya rin to kay Lance.
Ano mang desisyon ni Kina, labas na siya roon at di niya na dapat isipin pa yon. Bakit sinasabi mo sa akin to? Sigurado ka bang may gusto ko kay Kina? Natawa si Natalia. Nakita ko kung paano mong tingnan si Kina. Eyes never lie, Mr. Lawrence. Natahimik si Zeus. Lokohin man ni Zeus ang kanyang sarili na wala siyang gusto kay Kina. Salungat dito ang kanyang kilos na resulta ng kanyang di maipaliwanag na nararamdaman sa tuwing titingin siya kay Kina. Talaga bang may gusto na ako kay Kina? Tanong ni Zeus sa kanyang isip. Nandito ako dahil inimbitahan niya ako. By the way, tulad mo, I saved her life once. That's how we became friends. Nakangiting sambit ni Natalia. Napatitig si Zeus kay Natalia sa kasalukuyan nang naglakad patungo ng main hall. Kaibigan ni Kina si Natalia? Teka, pipigilan sana ni Zeus si Natalia dahil may gusto siyang itanong dito pero nagtaas lang to ng kamay bilang pagpapaalam. Nagpakawala ng buntong hininga si Zeus. Napakaraming hindi inaasahang pangyayari ngayon tulad ng pagiging magkaibigan ni Natalia at Kina. Isang delikadong babae si Natalia. Pagkakataon lang ba na iniligtas din ito si Kina tulad ng ginawa nitong pagligtas sa kanya? Bukod pa ron, binabagabag din ang sinabi ni Natalia ang kanyang isip. Anong ibig sabihin nitong kakampi niya ito? Sa puntong yon, isang masigabong palakpakan ang namayani sa kabuuan ng bulwagan ng umakyat sa malit na entablado si Javier habang inaalalayan ni Kina. Sinalubong ng ngiti ni Javier lahat ng bisitang naroroon. Panimula nito gamit ang mikropono. Thank you and welcome everyone. Thank you for joining us tonight to celebrate this momentous occasion. Kahit alam na ng karamihan ng pagdiriwang na ito dahil sa kolaborasyon ng pamilya Alanis at pamilyang Velasquez, hindi pa rin sila makapaghintay sa mga sasabihan ni Javier. Karamihan na sa kanila hindi ang tungkol sa kolaborasyon ang inaabangan, kung hindi ang gagawing anunsyo ni Javier tungkol sa kasal ni Kina at Lance. Ngayong gabi, inimbitahan namin kayo sa pagtitipong ito, hindi lang para i-celebrate ang matagumpay na kolaborasyon ng Sinala Construction at Vicas Enterprises but also to honor the bonds of friendship and love that unite our families. Nginitian ni Javier sa Theodore at Lance bago binaling ang tingin kay Kina. Ngumiti rin si Kina. Sa kabilang dako ng bulwagan, mapait na napangiti na lang din si Zeus. Wala nang dahilan pa para pangarapin at gustuhin niya ang tulad ni Kina dahil nakatakda na itong ikasal. Ang dapat na lang niyang pagtuunan ng atensyon sina Natalia at Trevor na sa tingin niya ay siyang banta sa kaligtasan ni Kina. Kita man na ikakasal na si Kina, gusto pa rin ni Zeus na masigurong ligtas to, lalo na sa dalawang iyon. Sigurado si Zeus na hindi yun magagawa ni Lance ng siya lang o kahit gamitin pa ang kapangyarihan ng kanyang pamilya. Nitong mga nagdaang linggo, hinarap ng Sinala Construction ang isang napakalaking pagsubok. Sa tulong ng pamilya Velasquez, nalagpasan namin yon. Malugod na pagkukwento ni Javier. Salamat sa tiwala at kooperasyon, Mr. Velasquez. Sinala Construction would not be standing strong today if it wasn't for your alliance and cooperation. Dagdag wika nito habang masayang tinitingnan si Theodore. Nagpalakpakan ulit ang mga bisita habang binabating ilan sa kanila ni Theodore. Di naman mapagkakaila ang tuwa sa mukha ni Theodore. Thank you, anito, malugod na tinatanggap ang papuri ng mga bisita. Nagpatuloy si Javier. Marahil alam na ng ilan sa inyo ang tungkol sa napagkasunduan ng aming pamilya at pamilya Velasquez. Ang tungkol sa kasal ng aking napakagandang apo na si Kina at Lance Velasquez. Isa to sa rason kung ba't ginaganap ngayon ang pagdiriwang na to. Masaya kong i-anunsyo na gagapin ang kasal nila sa susunod na 3 buwan simula ngayon. Natutuwang naghiyawan ng ilang bisita habang tinaas naman ng ilan sa kanila ang mga hawak nilang baso ng alak bilang pagbati. Ilan sa bisita ay mga binata na umahanga rin sa taglay na ganda ni Kina. Nanlumo sila nang malamang ikakasal na ito. Kabilang sa mananulumong yon ay si Trevor na kasalukuyang may peking ngiti sa mukha habang binabati si Lance. Si Zeus naman napapalakpak na lang din. Di niya inakalang mamadaliin nila ang kasal ni Kina at Lance. Bukod pa ron mukhang nag-aaral pa si Kina. Nakakapagtaka. Bakit parang minamadali nila ang kasal ni Kina? Tanong ni Zeus sa kanyang sarili. Isang hinalang pumasok sa isip niya. Kung pagtutugma-tugmain niya mga nangyayari, isa na ron ang pagtatrabaho ni Kina bilang waitress sa Paraisong Tunay Bar ay tila parang may hindi tama. Bakit magtatrabaho pa ito kung nagmula rin to sa pamilya Alanis na isang mayamang pamilya? Nasa training din ba to tulad niya? Marahil hindi. Malakas ang kutob ni Zeus, iba ang dahilan kung ba't ginagawa yun ni Kina. Sa puntong yon, isang mag-asawang kapapasok lang ng mansyon. Parehas sinahabol ng dalawa ang kanilang hininga.
Saglit pang huminto ang mga to sa may gilid ni Zeus. Hindi nag-abalang bigyan siya ng pansin. Buti na lang nakaabot pa tayo. Sinabi ko naman sa'yo mag-commute na lang tayo, huwag mo nang dalhin ang bulok mong sasakyan eh. Kita mo ano nangyari. Galit na dagdag pa nito. Di ko naman inaasang mafaflatan tayo eh. Kung di yun nangyari, malamang kanina pa tayo nandito. Kung nag-commute tayo, sigurado naipit tayo sa traffic at malamang ganito rin ang resulta o baka nga wala pa rin tayo rito ngayon. Pagrarason ng lalaki. O anong resulta ng pagpapumilit mong gamitin natin ang kalakal mong kotse? Hindi ba't mas malala? Tingnan mo, pawis na pawis ako sa layo ng tinakbo natin. Pabulong na singhal ng babae. Naniningkit na pinagmasdan ni Zeus ang babae. Kung pababatain at 20 taon ang itsura nito, hindi malayo. Magkamukha sila ni Kina. Kung ganon, isa lang ibig sabihin nito. Kung di dahil sa anak natin, di na tayo ulit makakatapak pa sa pamamahay na to. Tapos ganito lang mangyayari sa atin sa pagbabalik dito? Ay, nakakainis. May gigil ang tonong yon ng babae. Baka nakakalimutan mo. Kung di kita pinakasalan, hindi mo mararanasang makatapak man lamang sa pamamahay na to. Wika naman ng lalaki na mas kinagalit ng babae. Talaga bang isusumbat mo sa akin yan ngayon? Hoy, baka nalilimutan mo rin. Kung hindi mo ako binuntis, hindi ako napilitang magpakasal sa'yo. Balik panunumbat ng babae. At ikaw pa talaga ang may... Nahinto ang argumento ng dalawa nang dumating ang family butler upang salubungin sila. Mr. and Mrs. Alanis, kinagagala ko pong muling makita kayo. Bungad nito. Kanina pa po kayo hinihintay ni Lady Dominica. Sumama po kayo sa akin. Nawala ang galit sa mukha ng babae. Naunang sumunod sa butler habang naiiling-iling na sumunod na lang din ang lalaki. Napapaisip si Zeus habang sinusundan niya ng tingin na mag-asawa. Maya-maya pa'y nagliwanag ang kanyang mukha nang maunawaan niya ng lubos ang sitwasyon ni Kina. Sapilitan lang kasal ni Kina. Mahinang bulalas ni Zeus sa kanyang sarili. Unti-unting naliwanagan si Zeus sa sitwasyon. Kung tamang kanyang pagkakatugma ang kakalabasan nito, sapilitan lang kasal ni Kina. Nagtatrabaho si Kina bilang waitress upang masuporta ng kanyang sarili. Marahil ang pag-aaral niya. Dahil di naman talaga kabilang mga magulang ni Kina sa pamilya Alanis. Ano bang dahilan ng mga magulang na mismo ni Kina ang nagpaunawa kay Zeus na tinakwil sila ng pamilya Alanis? Nang makita ni Zeus kung gaano kalungkot si Kina kanina sa garden house, tingin ni Zeus ang dahilan nito ay ang sapilitang kasal nila ni Lance. Bukod pa rito, kaibigan ni Lance si Trevor, pero maging si Trevor ngayon lang nakilala si Kina. Ibig sabihin lang di pa ganong katagal na magkakilala si Kina at Lance. May mabubuo bang pag-ibig sa kanilang dalawa sa loob lang na maiksing panahon na hahantong sa desisyon nilang magpakasal? Kung magiging magkasintahan man ang dalawa, di naman siguro nila maiisipang magpakasal kaagad, lalo na si Kina. Isa pa ang nangyaring pagtutulungan ng kumpanya ng dalawang pamilya. Hindi maiwasan ni Zeus na pagdakan yon. Marahil isinakripisyo na ni Javier ang kalayaan ni Kinang pumili ng mapapangasawa para lang maging matagumpay ang kolaborasyon nila ni Theodore. Napabuntong hininga si Zeus. Di pa man siya sigurado kung kasama nga si Javier sa nagdedesisyon para sa sapilitang kasal ni Kina, bahagyang nabawasan ang respeto niya rito. May babalik lang yon kung mali man ang kanyang hinala or walang kinalaman si Javier. May iba pang maaaring dahilan pero ito ang pinakamalapit na po pwedeng nangyari dahil si Javier ang pinuno ng pamilya Alanis. Napatanaw si Zeus sa entablado. Di niya maiwasan na makaramdam ng lungkot para kay Kina. Ang inosente at maamo nitong mukha'y mas nagpalambot ng puso ni Zeus. Di mo naman dapat nararanasan ang ganito kabigat na responsibilidad. Pinapangako kong ililigtas kita sa mapait mong kapalaran, Kina. Bulong na wika ni Zeus sa kanyang sarili. Determinadong kanyang mga mata. Pagkatapos ng ilan pang pasasalamat at mensahe ni Javier, umakit din sa entablado si Theodore na may malawak ng ngiti sa kanyang labi. Kinamayan niya si Javier at pagkatapos siyang pumalit sa pwesto nito. Makalipas ang ilang minutong talumpati, isa na namang masigabong palakpakan ang namayani sa malawak na bulwagan. And now, for the main event, let's welcome our participants. Please give them a round of applause. Nilahad ni Theodore ang kamay sa palad sa direksyon ng pintuan. Nagsilingunan doon ang bisita at nagtataka sinong tinutukoy ni Theodore at anong magaganap sa main event. Ilang saglit na kalipas, sunod-sunod na nagsipasukan ng 6 na kalalakihan. Nakasuot ng mga uniformeng karate na kung tatawagin ay G o Doji. Lahat sila puro black belter. Saka lang nagsimulang magsipalakpakan ng mga bisita na makilala nila kung sinong nasa unahan ng mga ito.
Mr. Dwayne! Agad tawag dito na isa sa mga bisita pero di nagabalang lumingon dito si Dwayne na may seryosong ekspresyon lamang sa mukha. Si Dwayne isang sikat na karate instructor sa Quezon at isa tong 7th Dan Black Belter. Sikat siya sa pagiging marahas kahit mismo sa mga estudyante kaya mahuhusay rin ang mga estudyante nito. Ano ibig sabihin nito, Theodore? Ito ba ang sinasabi mong plano para sa main event? Takang tanong ni Javier. Si Theodore nagpresentang mag-asikaso ng main event para sa gabing to. Ang orihinal na plano ay magbigay lang ng regalo para kay Javier at Kina, pero dahil sa nakaisip ng ideya si Trevor upang gantihan si Zeus at ipahiya sa harap ng maraming bisita, minungkahin itong baguhin ni Theodore ang main event, kapalit ng pangakong napakagandang gantimpala. Yes! Surprise ako to para sa iyo, Lord Javier. Alam kong mahilig ka sa martial arts kaya't naisipan kong ito ang ganapin para sa main event. Nakangiti ang tugon ni Theodore. Di kumbinsido si Javier sa naging tugon ni Theodore. Isa tong pagdiriwang patungkol sa sosyo ng dalawang kumpanya at kasal ni Kina at Lance. Di naman yata tamang may kinalaman sa martial arts ang gaganapin sa main event. Pagkalapit ni na Dwayne sa may entablado, bahagya silang yumuko para magbigay galang sa host. Pagkatapos lumapit kay Trevor para magbigay rin ng respeto. Sir, ano pong may paglilingkod namin sa inyo? Magalang na tanong ni Dwayne. Namangha ang mga bisitang napatingin kay Trevor. Di nila akalaing ang sikat na karate instructor sa Quezon, kakilala pala ni Trevor. Bukod pa rito'y napakagalang nito sa kanya. Lumawak ang ngiti ni Trevor dahil sa atensyon na natatanggap mula sa mga bisita. Pakiramdam niya sikat siya ng gabing iyon. Pinapunta ko kayo hindi para paglingkuran ako kung hindi para mag-participate sa gaganaping main event. Nakangiting sambit ni Trevor. Kakilala ni Trevor si Dwayne dahil sa isa ang pamilya Zurich sa nagbibigay ng pinansyal na tulong para suportahan ang dojo nito. Malaki rin ang utang na loob ni Dwayne sa pamilya Zurich kahit isang tawag lang ni Trevor agad pupunta to kasama ng pinakamahusay niyang estudyante tulad ng pinakausap ni Trevor.